wala akong nakikitang nilabag yung opisyal na ating pinag-uusapan sa kanyang deklarasyon, at hindi rin ako naniniwala na dahil sa kanyang deklarasyon humiwalay na siya doon sa role ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. Una-una, yung kanyang declaration, sinimulan niya yon ng kanyang pahayag, ng kanyang patuloy na katapatan sa ating republika at sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi lamang niya, very clear, very singular. Wala na akong tiwala, ayoko nang suportahan, hindi ko na kayang suportahan si Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun lang po, isang tao lamang yung tinutukoy niya. So he remains loyal to the institution except to one person. General po at AFP Reserve Force at AFP Direct Commission si Class 82. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Admar. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Balita ko, sikat na sikat yung programa nyo sa New York. So, magandang umaga sa mga New Yorker fans nyo. Opo, maraming salamat, Attorney, sa inyo pong oras muli. At ito nga ay bilang isang sundalo din, ay isa pong aktibong sundalo ang sinibak sa pwesto matapos ngang nag-post o nagpahayag ng kanyang saloobin laban po dito sa administrasyon, particular na po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po ba ang inyo pong reaksyon? May karapatan ho ba ang isang sundalo na gawin po ang bagay na yan? Ating po sundalo, ang ating mga personnel na naka-uniforme ay nananatiling mga Filipino. Kaya sila ay covered ng ating constitution. Meron silang constitutional rights, hindi po yan nawala. Yung pagpapahayag ng sariling opinion, covered po yan ng ating saligang batas. Yung po ating halimbawa, hindi po kasi kahit na po yung ganito, kahit na po sabihin natin ang ating organisasyon, yung tinatawag na sui generis, yung po ating mga personnel ay nananatiling may karapatan sa ating saligang batas. At ang yung mga karapatan na yan ay patuloy na pinagtitibay at patuloy na iginagalang ng ating pamahalaan, ng ating republika. Opo, Attorney. Alin po o ano po, saan po batay na provision ang sinasabi po ninyo, Attorney, na maaari pong magpahayag isang sundalo laban po sa anumang nakikita po niya sa pamahalaan? Yung freedom of speech, freedom of expression, that's a constitutional right. Nasa Bill of Rights natin yon, na ang bawat mamamayan ay may karapatan na maghayag ng kanyang saloobin. Kahit saan, kahit kailan, yan ay pinoprotektahan ng ating saligang batas. Opo. Sa tingin po ninyo, reasonable po ba yung pagginawa o hakbang na ginawa ng pamahalaan na sibakin itong, particular na po ng AFP, na sibakin po itong aktibong sundalo? Sa side po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ito po ay part ng standard standing operating procedure, no? Ayan po talaga ay ganyan ang patakaran na pagka merong question, ikaw ay i-relieve habang ikaw ay iniimbestigahan sa iyong pwesto. Sa ganung aspeto po, sa aspeto ng patakaran ng ating Sandatahang Lakas, yun po ay to be expected ng bawat sundalo. Opo. Ano po yung maaaring kakaharapin po ni Colonel Monggao matapos po ang ginawa po niya na ito, Attorney? Iyan ang hindi ko masasagot dahil wala akong alam na siya ay nalabag na batas.
wala akong alam na siya ay merong nalabag na regulasyon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagpapahayag ng kanyang layang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, ng kanyang sarili niya yun eh. Yun yung kanyang pakiramdam ngayon na hindi na ako naniniwala na ang ating Pangulo meron pang karapatang mamuno sa atin dahil sa mga kinakaharap niyang problema. Kanyang feeling yun eh, kanyang pakiramdam. Walang masama na ihayag mo yan kahit kanino, privately, lalo na privately, hindi problema yon. Wala akong nakikitang, at saka hindi yan hindi mo yan masasabing he is inciting anyone to sedition or to rebel against the government or the armed forces of the Philippines. Opo. Ano ang magiging... Hindi, Yes po. dagdagan ko lang, Yes hindi po. mo rin yan masasabi na yung utterance is putting the armed forces of the Philippines in a very inimical situation na papangit ang sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sa iyong pahayag. Opo. Pero pagdating po sa ibang mga sundalo, ano po bang magiging mensahe po nito sa kanila na isang kasamahan po nila ang sinibak sa pwesto matapos magpahayag ng kanyang saloobin laban po sa gobyerno? Actually, hindi man nila kailangan antayin yung pahayag ni Colonel Mungaw eh. Doon pa lamang sa trust rating ng sabi nga ni Colonel Mungaw, trust rating pa lang ni Mr. Marcos bagsak na. Yung pong negative 3 niya overall at negative 18 sa NCR hindi excluding the uniform personnel. Kasama po doon yung uniform personnel, we cannot exclude them. So doon pa lamang po meron ng indication na hindi na siya popular at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. We should look at the trust rating as a general, inclusive of the men in uniform. Yan. Opo. So doon pa lang po, meron ng indicator na yung ating mga kasundaluhan, kapulisan, mga naka-uniform, maaaring wala na ring tiwala sa kay Mr. Marcos. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay partner attorney, papaano po ba mapapanatili ng isang yung balanse po, mapapanatili yung balanse sa pagitan ng karapatan ng isang individual at yung pagdidisiplina o yung institutional na disiplina ng AFP? Yung pong karapatan ng bawat isang tao sa ating saligang batas, wala pong limit yan. Ang limit lamang yan ay pagka nagsimula ka ng mag-encroach o makaapekto sa katulad kahalimbawang karapatan ng iyong kapwa. Okay? Unlimited po ang aking karapatan pero pag yung aking exercise ng aking karapatan naapektuhan na, halimbawa ikaw, that is the limit of my freedom. That is the limit of my expression. Ganon. Kung ako ay makakasira na at ang aking sinasabi ay hindi nakatotohanan at masisira na ang reputasyon ng isang tao, yon ang limit ng aking karapatan sa saligang batas and pumapasok na dun sa aspeto na baka ako'y may panagutan na sa batas. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sinasabi po sa Article 2 ng 1987 Constitution, Section 3, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Meron po bang paglabag na ginawa ang naturang opisyal dito or nasusunod din niya itong sinasabi na ito ng Constitution? Kasi sinasabi niya, hindi siya sumusuporta sa mga ginagawa ng Pangulo po. Ang sinasabi, malinaw din dito na ang armed forces ay hindi naman po taga-protekta lang sa Pangulo, kundi ang protector of the people and the state, attorney. Oo, wala akong nakikitang nilabag yung opisyal na ating pinag-uusapan sa kanyang deklarasyon at hindi rin ako naniniwala na dahil sa kanyang deklarasyon
humiwalay na siya doon sa role ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. Una-una, yung kanyang declaration, sinimulan niya yon ng kanyang pahayag, ng kanyang patuloy na katapatan sa ating republika at sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi lamang niya, very clear, very singular. Wala na akong tiwala, ayoko nang suportahan, hindi ko na kayang suportahan si Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun lang po, isang tao lamang yung tinutukoy niya. So, he remains loyal to the institution except to one person. Opo. And ang sinasabi pong iimbestigahan, sa tingin nyo po, needed pa ba imbestigahan? Or ano kaya ang susuriin na sa kanya? Considering malinaw naman, iniimbestigahan ba siya dahil sa tangka na destabilisasyon? Attorney, needed pa ba ng investigasyon dito? Opo, kailangan pong klaruhin, kailangan po siyang dumaan sa pagsisiyasat upang maliwanagan lahat ng anggulo kung siya ay merong nalabag o wala. Kung po yun, part of due process para sa kanya bago po magpasiya. Pero wala po ako nakikitang destabilisasyon doon sa kanyang pananalita, yung kanyang pahayag dahil bagkus, dapat po ito yung indicator para sa kanila. How widespread is this? Dahil tahimik sila, hindi sila pwedeng magsalita, hindi sila pwedeng kasi sabi non-partisan, hindi pwede yung bang sinabi nung opisyal na yon nangangahulugan na siya partisan. Sinasabi lamang niya wala na akong tiwala kay Mr. Bongbong Marcos. Hindi naman siya nagiging partisan by that declaration because wala naman siyang sinabing magmula ngayon ako ay sa kabilang panig na. Ang sinabi lang niya, being an officer of the Armed Forces of the Philippines, I can no longer support Mr. Bongbong Marcos. Opo. So wala siyang hindi siya naging partisan doon. Naging honest lang siya in declaring that I am. And actually he was very brave for doing that. No, assuming that he did the declaration intentionally to be publicized so that everybody will know yung kanyang deklarasyon. Pero dapat po siyang dumaan sa investigasyon para malinaw kasi kailangan din po nating mag-maintain ng discipline sa loob ng organisasyon para kung po yun nung araw pa talagang you have to maintain discipline para yung organisasyon ay manatiling intact at malakas at masigla. Opo, attorney, dito naman po sa usapin ng chain of command, may nilabag po ba siya dito considering ang Pangulo, ang Commander-in-Chief? Alam mo, isa yan sa gusto ko sanang i-research. I want to write something about the concept of chain of command. Yung kasing konsepto ng chain of command, no? Yan on the premise, on the assumption that everything is regular, everything is okay, no? Ang question ko diyan is what happens if yung chain, doon sa chain nandun yung problema. So masasabi mo pa ba na, 'di ba, you still have a chain? Because that chain is as strong only as the weakest link. Papanong kaya kami chain of command dahil meron kang hinaharap na kalaban, susunod ka ng order dito sa chain na itong panggagalingan ng iyong authority sa iyong mga gagawain. Paano kung nandyan sa itaas ang problema at nandyan sa itaas ang kailangang harapin? Yan chain of command, I think at this point in time has to be re-examined, kailangan pag-usapan at kailangan tutukan para maliwanagan. Konsepto yan ng chain of command. Okay, pero alimbawa lang, katulad sa ibang bansa na yung Pangulo ang nag-upo drug cartel, di drug lord siya. You have a president who is a drug lord. Di ba? Parang gano'n. Hindi ko sinasabing drug lord si Mr. Marcos, pero sinasabi ko lamang na
I am questioning now yung konsepto ng chain of command. Yun kasi yung, as I was saying, premised on everything is talagang loyal and true to their duties, to their solemn oath na kanilang sinumpa bago sila nag-assume ng kanilang pwesto. Opo, bilang So, isang attorney. To answer your question, I do not think he violated that. Because yung sabi ko nga, it is an expression, a personal expression na sinabi niya, hindi ko na suportahan yun ang totoo He does not believe in Mr. Marcos anymore. So, ano magagawa natin doon? Karapatan niya yun But he cannot do, while in uniform, he cannot do anything, he cannot put that into action by violating laws and regulations. Yun yung limit ng kanyang declaration. Hindi siya pwede mulaklas. Opo. Attorney, sinasabi po na pag ikaw ay belong sa militar o sundalo, dapat ikaw po ay apolitical o neutral ka o di kaya ay wala kang pinapanigan o non-partisan. Pero may mga sundalo naman po dyan na nagpapahayag ng pagsuporta sa mga politiko, pagpapahayag ng yung lantaran yung kanilang pagsusuporta po. Pero bakit bawal pag hindi sumusuporta, attorney? Tama yan. Alam mo, nung eleksyon ganyan din Ganito, unang-una yung apolitical I think is a misnomer. Hindi bagay You cannot say that an organization should be apolitical, non-partisan. Hindi ka pwedeng maging apolitical because you are a body politic, you are a part of this you are a Filipino. In other words, and that's politics. So hindi pwedeng apolitical. I am a Filipino. I cannot say I'm not a Filipino. I'm Maltese. I am Portuguese. Yung mga ganun ba? Hindi ganun. Pero yung non-partisan, tama ka doon. Na-experience ko yan kahit na nung eleksyon. Yung mga government employees, yung mga barangay employees, pagka in favor of the incumbents, walang problema. May pera pa nga yan no? Pero pagka ikaw ay lumalaban, kahit yung tarpaulin mo, bawal ilagay sa ganitong lugar, bawal ilagay sa ganung lugar, hindi ka makagamit ng barangay hall, ganyan. So ganyan din yung nangyayari sa atin ngayon. So ang question is this, merong nagtanong nito maganda Sino ba yung non-partisan? Yung bang naghayag ng kanyang malayang damdamin na sinasabi niyang ayoko na, hindi ko na kaya, o yung nananahimik pero nananatiling nakapanig? Sino ba ang non-partisan? Yan, tama yung sinabi mo Pagka ganun, di ba? So who is being partisan here? Is it this officer or the other officer, the senior one? Who is hindi understandably naintindihan ko yung where is coming from, pero yung pagka ano niya doon, so maliwanag ba Opo. Pagka non-partisan, kailangan non-partisan talaga, hindi ka mamimili administrasyon o hindi. Ang nangyayari nga katulad ng sinabi mo paano sa pinapanigan yung mga hindi ganoon. Kung non-partisan ka, neutral ka, wala ka talagang papanigan. Parang yung sundalo ng Thailand. Yung mga sundalo ng Thailand, takot ang mga politiko doon kasi pag yun ang gumalaw, tapos na usapan. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Nabanggit po ninyo yung chain of command kanina. Madagdag ko lang, kapag chain of command, syempre susunod ka kung anong iuutos sa iyo bilang isang sundalo. Pero pagdating ho ba sa may mga benepisyo, may mga bonus o alinman na mga incentives na ibibigay o una-una sa general, nakakaabot ho ba dyan sa mga private o sa iba pang mga kasundaluhan? Lahat po ng mga kasundaluhan ay nakakatanggap? Yung mga benepisyo naman oo nakakarating naman yan sa sa lahat. Pero kung halimbawa merong isang utterance na sinatingin mo hindi marapat, hindi mo pwedeng basta-basta unilateral i-withdraw mo yung mga benefits na yon dahil he is being investigated, he is being questioned. You can question him all you want, pero you cannot withdraw in the meantime anything that is due the individual or the officer or the soldier.
Opo. Siguro, Attorney, huling mensahe po ninyo. Ano pong mensahe po ninyo sa pamahalaan, lalo na po sa Sandatahang Lakas sa Pilipinas, at ano po bang mga dapat paalala, tandaan po ng publiko hinggil po sa isyung ito? Ang masasabi ko lang po sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan, ang ating pong mamamayan ay patuloy na nagtitiwala sa inyong katapatan sa taong bayan at sa bansa. Hindi po sa isang individual. Yun lamang po. Sana po manatili tayong nakamasid at manatili tayong loyal sa tao, loyal sa Republika ng Pilipinas. Thank you po, Attorney, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Have a good day. Thank you so much. Ayan po mga